talagang makakangain ka na. Pero knowing talaga na may na-stranded sa taas, medyo na-blur yung idea na yon. Nakita na namin siya hanggang mga alas 3 ng hapon. Nag-start kami maglakad mga 6 a.m. Dumating kami sa site is almost nasa 2 p.m. na. Pagdating doon, point kami ng mga searches. And eventually, nakita na namin si Bunsay. Bali yung si Bunsay sa Tuporpon, nasa batong malaki, tapos nasa almost 45-degree angle ng slope ng mayon. Kaya ang hirap talagang umupo. Kung makikita mo lang siya kung bigla mo lang siya nakita, akala mo nakatayo siya. Pero pag lalapitan mo, sloping kasi yung area, medyo nakaupo siya. By then, actually normal lang siya na feeling niya may talagang darating. Tapos, yun lang, masyado siyang kampante. Pero pag tingin lang siya, daming sugat, daming burns. Yung kanang braso niya, punong-puno ng namuong dugo. Sintomas sa pali yung braso niya. Tell me, it's very painful, ah? Not pain. No pain? No pain. No pain? Okay, let's move again. Nung mga first few batches ng pagkain na binibigyan namin sa kanya, paunti-unti. Kasi ayaw niya, gusto lang niya talaga tubig. Feeling ko sobrang yun lang yung kailangan niya. Kasi medyo mataba si Bunsay eh. Kaya siguro ayaw mo rin niya kumain. Pero nung binigyan namin siya ng noodles, eventually kumain naman. Kasi nung gabi, na kung saan nag-camp kami, ayaw niya kumain talaga. Hello, help. Una na kami sa wala na sa BFP, so rescue group, tapos Manega group, Camp 1. Hindi. Knowing na the last 24 hours na nag-stay siya sa area, nilamig siya, ginutom, na nag-bleed. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Masaya daw siya. I'm very happy to see everybody. Sabi ko doon.